Ano nga ba yung saktong tank para sa ating mga gapi? Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Drip X Zoro version 2 sticker sa bawat order nyo, ito yung makukuha nyo. Available pa rin po ang ating mga bestsellers sa ating TikTok shop. Ano pang hinihintay nyo? Add to cart and i-drip checkout mo na yan. Meron tayong question dito from Headhunter and sabi niya gaano daw kalaki yung size ng ating mga gapi tank. Sasagutin natin yan dito lang sa Ask Drip. Medyo iba-iba yung sizes ng tanks namin dito para sa ating mga gapi. Makikita nyo dito sa ating Drip Shallow Tank, dito nakalagay yung breeders ko ng ABT or Albino Blue Topaz. Present dyan ang aking mga male breeders, tapos sinahaluan ko siya ng mga fem na hindi pa buntes para yun yung masusundot nila. Dahil nga custom tank to, kasing lapad siya ng isang 75 gallon tank. Ganun din yung haba niya, kasing haba lang siya ng 75 gallon tank. Ito ata ay 6 inches lang. I think nasa 15 to 30 gallons lang tong tank na to. After ng buhay ng aking mga guppy dito sa aking Drip Shallow Tank, kapag nabubuntis na yung fem, nililipat ko na sila sa aking plant holding tank. Dito sa aking plant holding tank, dito nyo makikita yung mga buntis na fem and yung mga fem na kakapanganak lang para naman makapagpahinga sila pagkatapos nilang mag-drop ng mga fry. Makikita nyo dito na may mga halos bagong panganak lang akong mga Albino Blue Topaz. So hinahayaan ko lang sila dito. Makikita nyo nandyan yung ating mga fry. Ito kapag lumaki na ng konti, ililipat ko na sila sa mga 5 gallon tank. By the way, yung size pala ng ating plant holding tank ay 50 gallons. Para sa unang bagsak ng ating Albino Blue Topaz, kapag medyo malaki na sila ng konti, like more than yung itsura ng bagong panganak na fry, kapag medyo ganito na yung itsura nila, tinatransfer ko na sila sa isang 5 gallon tank. Yung laman itong number 43 ay medyo madami pa, pero minake sure ko na sobrang lakas ng ating aeration para kahit anong mangyari ay hindi mapopollute yung ating tank. Dito lang sila magsistay until pwede na silang i-gender, pwede na silang i-culling. Yung mga cull, ililipat natin. Yung mga male, ihihiwalay natin and ikikip lang natin yung mga female dito. Kapag nagbe-breed tayo ng guppy, dapat marami tayong mga bakanting tank na pwedeng paglagyan. Dito sa Drip, meron kaming mga bakanting tank dyan. Ayan pa, bakanting tank. Pwede na mailipat yung mga ibang isda. Tapos hanggang dun sa dulo, meron kaming mga bakanting tank na 5 gallons. Yung mga cull, nililipat namin dito sa aming Drip cull tank. Ito naman ay 15 gallons. Excess tank ko lang to dito sa Drip. Ito yung pinaglagyan dati ni Ghost. Medyo mababa pa yung tubig nito kasi kakasiphon lang ni JB. Dito ko nilalagay yung mga cull ng aking ABT. Tapos bumili ako dati ng mga cull. Kasi yun nga, gusto ko lang alagaan yung cull. Pag trip mo lang talaga, gagawin at gagawin mo. So sama-sama lang sila dito sa isang 15 gallon tank. Sometimes kasi may mood talaga ako na gusto ko lang mag-keep. Yung kahit na hindi naman sila mamahalin, masaya ka na nakita silang lumalangoy. So yun lang po ang sizes ng aming mga tank dito sa Drip by Vinci. Basically, halo-halo siya. May naka-aquascape, may mga bare bottom. Kayo ba guys, anong klaseng setup ang meron kayo sa inyong mga guppy? Anong klaseng guppy yung inaalagaan nyo? Ano ba mas preferred nyo, aquascape o bare bottom? Let me know on the comment section.